Nakausap po natin si Nanay Helen Arnigo, isa po siyang vendor, siya po inanawagan sa atin kahapon pa tungkol doon sa kanyang anak na isang special child na nabaril ng mga pulis. Napadaan po sa isang tupadahan, papuntang tindahan, bibili raw po ng ice candy, binaril ng pulis at sinabi ng pulis, nangagaw ng baril eh. Alisin po sila, tanggalin po sila sa serbisyo at makulong po sila habang buhay, sir. Kami po magbibigay ng financial assistance kung ano po yung mga kailangan po ninyo para naman gumanggaan po yung inyo pong paghinagpis ngayon dyan. Opo, sir. Magandang Maraming umaga po, salamat ma'am. po, sir. Nay, kami po ay nakikiramay po sa nangyari. Pinapunta po ako ni Idol Rafi para kayo po ay matulungan po namin. Lahat po ng kakailanganin po ninyong tulong, yun po ibibigay po sa inyo ni Idol Rafi. Gaano po ba kabait na bata itong si Edwin? Super bait po yan. Pag may makita siyang tao, mabata man, matanda, pag alam niya na may mga maraming bit-bit, nahirap na, tutulungan niya po yun. Mula po nanay pagkabata ay meron na pong autism itong si Edwin? Mayroon po siyang mild autism, learning disability po siya. Magalang po siya kasi pag may makita siyang nakakatanda sa kanya, nagbibliss po agad yun. Hindi ko kayang tanggapin na nangyari sa kanya yan dahil sa lahat ng bata, siya ang pinakamagalang sa buong mundo. Siya po kasi, kahit sabihin mong special child siya, hindi mo siya makita ang nangaaway. Hilig po talaga niya makipagkaibigan. Hirap ba siya na makapagsalita? Normal po siya magsalita, ma'am. Kaya lang, may ano po talaga bulol. Pag sabihin, anong tunay mong pangalan, sabi niya, Ed. Matagal po pong madugtungan ang Wen. Kaya sabi niya, Ed, Wen po. Ganun siya. Ang award niya sa ano po yan, yung sa kanyang running kasi mabilis po siyang tumakbo at pang-running po talaga siya ng special child. Nabanggit niyo ma'am kay Idol, no? Siya ay takot sa pulis. Opo, takot po siya sa pulis. Halimbawa, may makita nga po siyang guard na may baril sa gilid. Takot po yun. Hindi po yun talaga basta-bastang lumalapit. Ito po ba si Edwin, may mga kalaro, Opo, kaibigan? ma'am. Ang dami niya pong mga kalaro, kaibigan. Halos mga kabataan dito, kalaro niya. Kasi siya, friendly po siya eh. Ilan po ang anak po ninyo? Bali, 6 po. Pang-4 po si Edwin. Siya po ang pinakamalambing. Pagkagising pa lang, Mama, good morning po. Tapos, Papa, good morning. Mga kapatid niya, ganun din bati niya, good morning. Mga kuya. Tapos, bibli siya, halikan ka niya. Tapos, yayakapin ka niya pagkatapos. Kaya, ayun ang talagang hindi ko matanggap na wala na siya. Kasi, siyang klaseng bata na kahit pagod ka na, hindi mo mararamdaman ang pagod. Kasi, ang hanap buhay ko, isa lang kasi naghanap buhay namin para sa amin lahat. Yung papa niya, ay nagtutulong lang din ako. Araw-araw nagtitinda ako, banana cue, turon, kamutikyo. Yun ang mga araw-araw kong tinitinda, umiikot kami dito buong Assumption. Kung may matira man, lalabas kami. May nabanggit ba ma'am si Edwin kung ano ang kanyang pangarap sa paglaki niya? Pangarap niya po, magiging pulis siya daw. Kasi gusto niya, lahat ng masamang tao, huhulihin niya daw po. Para daw matirang tao sa mundo, matitino na lang, wala na daw pong gulo. Marami naman pong pulis na matitino. Talagang mayroon lang pong pulis na katulad ng nagpatay sa anak ko, na dapat hindi siya naging pulis. Kasi wala po siyang karapatan maging pulis Ano ang ginagawa niya? Gusto niya maging pulis tapos patayin niya lang? Katulad ng anak ko na child, na special child na bata. Pero sabihin niya ng agong baril, imposibleng mangagaw ng baril yan. Dahil yung anak ko takot sa baril yan. Kaya hindi ko talaga akalain na dahil sa tupada na yun ang sinasabi nila, madadama yung anak ko. Bakit yung mga kasama niya nakahuli ng 2 nakapusas? Ang anak ko, bakit hindi pinusasan? Dapat po pinusasan yung anak ko. Dapat buhay pa siya ngayon. Bakit ang anak ko pa na special child? Yun pa yung binawian niya ng buhay. Ba't yun pa yung pinatay niya?
Dapat sa ganun mga pulis, patayin talaga. Gusto ko nga, kung ako nga lang eh. Gusto kong patayin ko rin siya eh. Tapos sabihin ko na nangagaw din siya ng baril eh. Sobra talagang galit ko talaga. Hanggang ngayon, di ko kayang tanggapin ang nangyari sa anak ko. Hindi siya dapat namatay. Grabe ang ginawa ng pulis na yun. Bakit naging pulis pa siya? Kasi ang isang pulis, walang karapatan, pumatay ng tao. Bakit ba siya naging pulis? Kung ang isang special lang yung papatayin niya. Imposibleng masabi niya. Sabi niya nangagaw. Imposibleng nangagaw yung anak ko. Dahil bago ka maging pulis, ang dami mong madaanan na training para maging malakas ka na panglaban sa masasamang tao na habulin mo. Pero bakit ang anak ko? Bakit yung anak ko pa na pinatay niya na walang kalaban-laban? Nakakausap niyo na po ba itong suspect? Wala, ma'am. Kasi pumunta kami doon, wala eh. Hindi nila pinakita yung pumatay ng anak ko eh. Sabi ko lang sa pulis na pumatay, aminin niya na siya talaga ang pumatay. Kasi hindi ko narinig mismo sa bunganga niya na siya ang pumatay doon sa anak ko. Kaya lang ako ng lakas ng loob at pangangatawan dahil nga masama talagang pakiramdam. Nag-iipon ako ng lakas para harapin ko siya. Na itatanong ko sa kanya bakit ang anak ko pa ang pinatay niya na walang kalaban-laban. Balita po natin ay nadisarmahan na po sila. Oo nga po, yun talagang ko kasi di ba inalisan silang baril, dinestino daw sa malayo. Sabi ko, bakit ganun dinestino lang, di ba? Parang di ba pwedeng alisan na lang yun, pating samahan, yung kasama niya, alisan ng lisensya na pati yung baril nila, alisin at ikulong na lang silang lahat. Na hindi na sila makapagtrabaho na bilang pulis dahil sa nangyari dyan sa anak ko na pinatay ng kasama nila. Kami po, nanay, makipag-coordinating kami sa NBI. Tutulong kami sa investigation para yung mga lapses man na nakita nyo nung una ay hindi na ulit mangyari pa sa susunod. So yung gagawin ho natin ay coordination. At para tulad po noon, may mga nabanggit yun, no? So, magpa-file tayo ng administrative case. Kasabay na po yun yung criminal case. So, ongoing po yung magiging proseso natin. So, hindi po tayo papayag na hindi po natin makakamit ang hustisya. Sa ngayon, ang NBI ay nag-iimbestiga. Hihintayin po natin yung autopsy report. Idol Rapitol po ay tulungan niyo po ako. Makamit ng anak ko ang hustisya na dapat na ibigay sa kanya. Gusto kong makulong lahat ng mga pulis na yun. Pumatay sa anak ko. Hindi ko matanggap na wala na si Edwin. Hindi ko kaya hanggang ngayon. Hindi ko kaya tanggapin ng anak ko. Wala na. Tulungan mo ako, Idol. Parang awa mo na. Ano po kayo? Anak ko. Sir, yung namimiss niyo po kay Edwin? Ay, talagang namimiss ko talaga. Mahal na mahal ko yung anak ko eh. Ang kawawang kawawa eh. Hindi na rin nila walang kalaban-laban.
Kaya masakit talaga po. Malambing din po ba sa inyo, sir, si Edwin? So, wala po talaga po malambing yun. Pag bago po ng umaga niyan, pag gising, pag salubog sa akin, iblis ka agad yun. Doon pala sa loob ng bahay, pag biblis na yan sa akin. Papa, ingat ka pag umalis ako. Pasok ako sa trabaho. Ingat ka. Balik ka, balik ka. Hindi na namin siya makita. Kaya sa araw-araw, yun ang mamimiss ko talaga. Kaya hindi ko talaga matatanggap hanggang ngayon na ang anak ko ay pinatay ng isang pulis. Kaya nga kahapon sinugod ako sa emergency dahil hindi ko na kinaya talaga. Kasi hindi ako nakakatulog eh. Sana po matulungan kami ni Sir Idol na malutas yung problema namin. Makamit ka ko yung katarungan. Ay, asawa ko po talagang mahal na mahal niya yung anak mo. Na gusto na pagmamahal namin yung kasawa sa anak namin. Ngayon wala na. Wala na maglalambing sa amin. Awa talaga ako sa anak ko. Sa nangyari yun. Tanggapin na nawala na siya. Kasi ang payat niya, ang tangkad. Tapos nung pagbaril pa sa kanya, may nakakita. Pagbaril sa kanya. Dito, sa kaliwa. Umayan daw yung anak ko. Gumanong daw po eh. Tapos pumagsak. Ay, nako. Tapos ang masakla pa. Binaril, bumagsak na hinatak na papunta ron. Ginawa niya manok yung anak ko. Posible para niya parang damit. Kasi, Hanggang ngayon, hindi na makita kung saan na nila tinapon o tinago. gusto rin po magbigay po ni Idol ng tulong po. Sa kalagayan namin ngayon, talagang kailangan po namin ng suporta eh. Maraming salamat dahil nandyan sila para sa amin. Kasi pag wala sila, siguro hindi namin alam saan kami kukuha ng lakas ng loob para lumaban sa nangyari sa anak ko. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa amin. Dito sa aking kinakatayuan ay dito nangyaring operasyon ng mga pulis kung saan ay pinuntahan nila yung mga residente na illegal na nagtutupada. At ngayon makakausap natin yung kapatid ni Edwin upang malaman natin kung ano nga ba yung nangyari. Nadatnan na po namin dito is nakabulagta na po ang kapatid ko. Saan niyo po siya, sir, eksakto na nakita? Dito po banda yun. Okay. Dito po. Ano po ang pwesto po niya nung nakita niyo? Agon po, bulagta po talaga. Nadatnan mo pa ba, sir, yung pulis na bumarel? Sabi po na datnan po namin, bali likod lang po namin siya. Bali yun po yung nagsabi na minaon lang kayo, minaon lang kayo. Bali po ma'am, nung sinabi ko po na pinulsuhan ko siya, ayun, agad-agad po nagtawag po sila ng ambulansya. Tapos po dumating po yung isang mobile patrol po. Agad po namin sinakay si Edwin po. Sa ngayon, sir, may naalala po ba kayo na may mga ilan din pa na tumakbo, ilan pa kayo nakita ng mga residente na nahuli? Mayroon po Total? ma'am, mga nasa CCTV po, nakikita po namin. Okay, saan po, sir, nanggaling yung CCTV? Meron po diyan, meron din po doon. Okay. Tapos po yun. Hihintayin na lang natin yung subpina. Nakita natin si Edwin dito na po mismo sa lugar ng tupadahan. Pero yung kanyang pupuntahan ay malayo po rito, doon pa po sa kabilang kanto. Opo, kaliwang kanto. Kumbaga, nadatnan lang yung katawan niya na ipunta rito. Pero
hindi po talaga pumunta daw dito si Edwin kasi ang kanya pupuntahan doon sa Pasuan. Ito yung daan kung saan usually naglalakad itong si Edwin kasi yung bahay po nila doon pa po sa kabilang dulo, dito yung daan at madadaanan mo talaga itong papasok sa tupadahan pero imposible kasi na pumasok si Edwin po dito dahil ang daan niya papunta doon sa Pasuan kung saan siya tumutulong doon araw-araw. Pero madadaanan mo yung tupadahan pero hindi ito papasok dahil didiretso siya doon sir eh. Saan po banda sir? Doon pa po sa dulo? Doon ba po? Meron din po doon. Ayun, so napakalayo po. I-compare mo para sabihin natin na si Edwin ay papasok ng tupadahan at mga agaw ng baril. Ano po ang pagkakakilala natin dito kay Edwin? Si Edwin Arnigo po mula nung maliit pa yan. Talaga yung bata niyan ay talagang napakabait. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay magalang. Katunayan, kahit nakatalikod ako, may biglang aabot sa kamay ko, yun pala siya at magmamano lang. Yun po yung katangian ng bata na yan. Pag isa pa, matulungin, yung may inisyatiba. Pag nakita kanyang may bit-bit, lalapit po siya at siya yung nagana na tutulong, magbit-bit. Ganun po yung bata niyan. Masayahin. At minsan, siyempre, dahil dala ng kapansanan, tinutokso ng mga kalaro. Siya pa yung, minsan tinutulak. Pero ni minsan hindi ho yan gumagawa ng anumang ganti o ano sa mga kalaro. Siya pa nga lagi ang, kumbaga siya yung laging inano ng mga kalaro niya, tinutokso. Yan po ay takot na takot pagdating sa mga ng mga pulis. Takot na takot po yan dahil nga, siguro, dahil nga sa may kapansanan, lalo na itong naging pandemic. Pag sinabi, ayan pulis yung face mask. Kaya minsan laging may ano pa yan. Maliban doon sa may face mask, may reserve pa yun. Dala-dala. Ganun po yung bata na yan. Ano po sir ang naging reaction ninyo doon sa nangyari? Ay, siyempre po, una, nakakagulat bakit nangyari sa kanya yung ganong bagay. Kalawa, doon sa nangyaring una na naging nakita ko na pan ko sa TV na ng agaw, ako po hindi ako naniniwala. At hindi talaga magagawa ng bata na yon. Dahil mulat-mula pa, wala siyang naging record anumang violenta kahit sa inabot niyang edad na 18 years, hindi po niya talaga magagawa yung bagay na yon na manlaban. Sa lahat ng mga nakasaksi na sila ay makipagtulungan at lumantad at sabihin yung buong katotohanan at meron namang mga ahensya ng gobyerno na kandang mag-protect dyan sa ganyan. Para sa mabilis na justisya kay Edwin Arnigo. Tulungan niya po kami. Parang awa yun na. Yung mga anak ko po, takot na. Nangaaligid na po sa pati mga anak ko po na takot na sa hanap buhay nila. Nasiguwi na nga dito kasi inaharang daw sila ng mga pulis. Tinatanong sila kung saan yung papa nila, hindi naman nila alam. Nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action.